Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako ulit si JDB. Pag-usapan natin ngayon ito. History, ah, ni-request po ni PBBM sa bagong sa dito sa Senator Angara na ituro. Kaya sabi niya diyan, one thing I asked of him was to please teach our children Philippine Philippine history. Yan. Sabi niya, para sa akin napaka-importante nito. Para sa simpleng rason na sabi niya, that will make a child understand, 'di ba? Na paunawa sa sa bata anong ibig sabihin ng pagiging Pilipino. Ito ang pinagdaanan ng aming lahi, kaya kami ang nandito, kaya ganito kami, kaya ganyan ang ugali namin dahil sa aming kasaysayan. So, ang tinutukoy po rito ng presidente natin, yun pong totoong history ng Pilipinas. 'Di ba? Mula pa nung unang panahon, panahon pa ni Kopong-Kopong, 'di ba? Hanggang sa dumating yung mga Kastila, anong ginawa ng mga Pilipino, papaano tayo nagtagal na inaalipin ng mga Kastila, papaano tayo nakaalpas, 'di ba? Sa kamay ng mga Kastila. And then nagkaroon ng labanan ng mga Pilipino at Amerikano, at nagkaroon naman ng labanan ng World War II. So, mga Pilipino laban sa mga Japok. 'Di ba? Yung gano'n. Tapos nagkaroon tayo rito ng people power. Sabi nila, ituro dapat yung martial law. Oo, ituturo din yan. Bahagi ng history yan. At hindi po against si PBBM sa pagturo, di ba? Sa pagtuturo ng martial law. Bahagi ng history natin yan eh. History na yan. Ano pang magagawa niyan sa atin? Di ba? Matututo na lamang po tayo rito na maunawaan. Hindi pala ako dapat magkamali ng pagpili ng leader. Di ba? Hindi pala ako dapat na mawala ng pag-asa. Oo. 'Yun po yung importante rito. Ito hong pagtuturo ng national ng pambansang history natin, pambansang kasaysayan natin, ah, ito po ay isang step sa bubuhay o pagtatanim ng kaisipang Pilipinismo, 'no, yung ng nasyonalismo sa puso ng mga kabataan, yung bagong henerasyon. 'Yun na yung tina-target ni PBBM, hindi na ho itong kasalukuyang henerasyon. Deteriorated na ang problema, eh, 'di ba? Kita mo na nga lang do'n sa comment section diyan, ay naku, yung hindi distorted, nando'n yung mga kaso ng mga Marcos, putya, may mga amats din, eh, 'di ba? So, sa akin naman, tama ganyan matagal na 'yan, eh. At saka yung pagtuturo ng GMRC, eh, gawin pong regular at talaga namang gawing epektibo. Yung estudyante pagkabastos, dapat may parusa, 'di ba? Marumi yung kuko, oh, bigyan ng parusa. Mahaba yung mga kuko, puro lupa, oh, bigyan ng parusa, 'di ba? Paluin yung kamay. Bakit? Sa pagtuturo po kasi ng parusa, pagpaparamdam sa kanila na kapagka ginawa mo 'tong bagay na 'to, merong consequences that you will face, and that is inevitable. So tinuturuan po ng eskuwelahan ang mga kabataan na ang bagong pag-asa ng bayan na kumilala sa batas. Eh, ngayon ang nangyayari, 'di ba, makita niyo lang yung nagmomotor, bawal dito gumawi, sa sa carousel. Naku, 'pag nakitang walang nakalingong MMDA enforcer o kaya walang, taga Coast Guard, papasok ngayon 'tong mga kamote rider, 'di ba? Oh, kapagka nasita, dumaan naman po, eh, na-outbalance po ako, eh, kaya napasok yung gulong ko dun, eh, charot, 'di ba? So, pagka ganyan sinasabi natin, tignan yung mga bansang, gaya ng Singapore, oh, ang linis, oh. Tignan niyo Hong Kong, oh, ang linis, oh. Mga tao ro'n disiplinado, oh. Pagdating mo ng Pilipinas, malalaman mo kung nasa lugar ka ng disiplinado. Ang ganda ng lugar pagtawid mo ng Quezon City, Marikina pala, ang linis. Bumiyahe ka ng norte, ba, para yatang nawala yung mga basura sa paligid, 'di ba? Yung mga labas ng mga bahay, organize yung mga ano nila, yung mga basura nila, wala kang makitang nakatambak na basura sa labas. Papunta ka na pala sa lugar ng Ilocandia. Oh. 'Di ba dapat gano'n, eh. Magkaroon tayo uli ng disiplina. Ayun na nga lang sinabi ni Makoy at yan po yung problema natin.
Yan din ang sinabi ni Lee Kuan Yew na ikinagalit ni Cory Aquino kung di ako nagkakamali, 'di ba? Sabi ni Apo Lakay, kailangan ng disiplina sa ikauunlad ng bayan. Oh, kailangan ng disiplina. Si Lee Kuan Yew nung nabubuhay binanggit din 'yan. Naku, nagalit ang presidente ng Pilipinas. "Anong tingin mo sa'min, walang disiplina?" Sira ulo, putya. Napansin na nga sa buong mundo, eh, 'di ba? Yung kabastusan ng mga Pilipino. Oh, tapos nung napuna galit, yun ang problema natin talaga, eh. Hindi tayo marunong tumanggap ng pagkakamali, eh, ng pagkatalo, eh, 'di ba? Kaya nga lahat, natalo sa eleksyon, lahat dinaya 'yan, lahat 'yan panalo. Yung, boto lang hindi sa kanya nabasa, nabasa sa kalaban. Wala pang eleksyon sa Pilipinas na walang nag-ano, nag-electoral protest na formal at saka informal. Lahat 'yan. 'Di ba? Meron tayong ganyan. And kudos do'n sa mga maaga pa nag-aano 'yan, tawag dito, nagko-concede na. Oh, kudos sa kanila. Alright? Again, I really love this at sana magawa po ito ni Angara na magkaroon talaga ng dekalidad na klase ng pagtuturo. Yung klase ng pagtuturo ng history, to make it sounds not boring, dapat, ano, interactive. Total may mga television sa bawat classroom, 'di ba? Mag-play kayo do'n, oh, para malaman ng mga estudyante, panonoorin nila bukod sa merong libro. Then meron pong mga quizzes, tapos meron pang mga ano, mga contest sa eskuwelahan. So, pagalingan sa kasaysayan ng bayan, 'di ba? Dapat gano'n. 'Yun po yung nawala ngayon, eh. 'Yun ang nawala ngayon. Ang makikita mo teacher nagti-TikTok, 'di ba? Kaya yung estudyante alin lang, magkakasin sa ano na lang, size na lang nila ang pinagkaiba, pagdating sa landi, eh, 'di ba? Okey, so iwan muna natin ito. Let's see kung magagawa ni Angara. Sana po magawa 'yan, importante 'yan.